May mga kwento ng krimen na hindi nagsisimula sa isang dumanak na dugo o isang malamig na bangkay sa damuhan. May mga krimeng mas tahimik, ngunit mas nakamamatay. Mga krimeng nagwawasak ng kaluluwa, pumapatay ng pangarap, at nag-iiwan ng mga sugat na kahit kailan ay hindi na maghihilom. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tao kapag ang mismong taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kinabukasan ng kanyang mga anak ang siyang magiging mastermind ng kanyang unti-unting pagkakabaon sa impyerno? Tatalakayin natin ang buhay ni Ramon Ilustre, 42 taong gulang. Isang lalaking lumaki sa amoy ng grasa, pintura at alikabok ng kalsada sa Lucena City, Quezon. Ang kanyang ama ay isang simpleng mekaniko na araw-araw na nakikipagbuno sa sirang makina upang makakain lamang ang pamilya. Ang kanyang ina naman ay gumigising bago pa sumikat ang araw upang maglako ng kakanin sa palengke. Sa kabila ng matinding kahirapan, may isang pangarap na naging liwanag ni Ramon, ang maging isang ganap na civil engineer. Pangarap niyang maiahon ang kanyang pamilya sa dumi ng lansangan at maipatayo sila ng isang matibay at permanenteng tahanan na hindi kailanman mabubuwag ng anumang bagyo. Dahil sa kanyang matinding sipag at walang katulad na diskarte, nakakuha si Ramon ng scholarship. Bawat gabi ng pag-aaral sa ilalim ng malamlam na ilaw ay nagbunga nang makapasa siya sa engineering board exam. Ito na sana ang simula ng kanyang tagumpay. Sa kanyang unang trabaho sa isang malaking construction company sa Metro Cebu, nakilala niya si Elena Vistan, 39 taong gulang, isang mahinhin at matalinong accountant mula sa Bacolod City. Mabilis na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pareho silang nanggaling sa hirap at pareho silang may simpleng pangarap, isang tahimik at masayang pamilya. Mabilis ang mga kaganapan. Ikinasal sila at pinalad na magkaroon ng 2 anghel. Sina Gabriel na ngayon ay 12 taong gulang at si Maya na 8 taong gulang. Upang mas maibigay ang magandang kinabukasan at maipundar ang lahat ng pangarap ng kanyang pamilya, nagdesisyon si Ramon na tanggapin ang isang napakalaking offer. Isang contract job sa General Santos City bilang project engineer para sa isang malaking infrastructure project sa Mindanao. Hindi alam ni Ramon na ang pag-alis niyang iyon ang magiging simula ng isang madilim, misteryoso at nakakapangilabot na bangungot. Habang nagpapakasakit siya sa ilalim ng napapasong init ng araw sa General Santos, may isang tahimik na halimaw na unti-unting gumagapang sa kanyang sariling tahanan sa Cebu. Isang halimaw na papatay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ating balikan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng timeline ng trahedya, mga serye ng pangyayari na naganap habang malayo ang haligi ng tahanan. Naging maayos ang unang taon ng malayang pakikipagkapwa ni Ramon sa pamamagitan ng mga tawag at sulat. Padala ng sweldo si Ramon para sa kanyang pamilya sa Cebu. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napapansin ng mga kapitbahay ang pagbabago sa kilos ni Elena Vistan. Nagsimula siyang lumabas kung gabi at naging malamig ang pakikitungo sa kanyang 2 anak na sina Gabriel at Maya. Dito na pumasok ang isang mahiwagang figura sa buhay ni Elena, si Hector Laurel, isang kilala ngunit misteryosong mayamang negosyante at investor na madalas makita sa mga eksklusibong lugar sa lungsod. Nabulag si Elena sa karangyaan at sa ningning ng salapi na ipinapakita ni Hector. Sa tulong at impluwensya ni Hector Laurel, naipasok si Elena Vistan sa isang mundo na puno ng kasalanan, ang mundo ng mga kasino. Ang dating simpleng accountant ay naging palasugal. Gabi-gabi ay nagtatapon siya ng libu-libong piso sa mga mesa ng roulette at baccarat. Ito ang pinakamadilim na bahagi ng timeline. Nang maubos ang sariling pera ni Elena, nagsimula na siyang gumawa ng krimen sa loob ng sarili niyang pamilya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman bilang accountant upang ma-access at maikubli ang paglilimas sa bank account kung saan inilalagay ni Ramon Ilustre ang lahat ng kanyang katas ng pagsusumikap sa General Santos. Hindi pa kasya roon. Pilit na kinuha ni Elena ang titulo ng kanilang bahay at sa pamamagitan ng peking dokumento at iligal na transaksyon,
Naisangla niya ito sa isang loan shark nang walang kaalam-alam si Ramon. Matapos makuha ang huling sentimo, tuluyan ng inabandona ni Elena Vistan ang kanyang sariling mga anak na sina Gabriel at Maya. Sumama siya kay Hector Laurel at naglaho na parang bula habang naiwang walang pagkain at walang kuryente ang dalawang bata sa pinalayas nilang tahanan. Nang magpasya si Ramon Ilustre na umuwi sa Cebu upang surpresahin ang kanyang pamilya, hindi niya nadatnan ang matamis na ngiti ng asawa. Ang nadatnan niya ay isang padlock sa pintuan, isang foreclosure notice mula sa bangko, at ang kanyang dalawang anak na umiiyak habang inaalagaan na lamang ng isang maaawang kapitbahay. Ang tahanang kanyang pangarap ay naging isang malamig na sementeryo ng mga nawalang pangarap. Nang makabalik si Ramon Ilustre sa Cebu, agad siyang humingi ng tulong sa mga otoridad at sa local police department upang imbestigahan ang misteryosong pagkawala ng kanyang asawa at ng kanilang buong ari-arian. Ayon sa opisyal na police report at investigasyon ng mga otoridad, nakalap ang mga sumusunod na ebidensya hinggil sa ginawang krimen ni Elena Vistan. Una, lumabas sa pagsusuri ng mga bank record na sa loob ng 18 buwan, mayroong higit sa 30 magkakahiwalay na malalaking withdrawal na ginawa si Elena. Lahat ng ipon ni Ramon para sa kolehiyo ni na Gabriel at Maya, pati na ang pondo para sa itatayong bahay sa Lucena, ay tuluyang naisara at nag-zero balance. Pangalawa, sa pagsisiyasat ng mga investigador sa mga CCTV footage ng iba't ibang kasino sa Metro Cebu, nakita ang paulit-ulit na pagbisita ni Elena Vistan kasama ang negosyanteng si Hector Laurel. Lumabas sa investigasyon na ginamit ni Hector ang kahinaan ni Elena sa sugal upang makuha nito ang tiwala ng babae at magamit sa sarili nitong mga peking investment schemes. Pangatlo, natuklasan ng forensic document examiner na ang lagda ni Ramon Ilustre sa deed of mortgage para sa kanilang bahay ay gawa-gawa at falsified. Ginamit ni Elena ang kanyang propesyon bilang accountant para makipagkuntsaba sa mga illegal na financier upang mabilis na maipalabas ang pera kapalit ng kanilang bahay. Ngunit, sa kabila ng mga matitibay na ebidensyang ito para sa kasong qualified theft, estafa at abandonment of minors, biglang naglaho ang bakas ni na Elena Vistan at Hector Laurel. Ayon sa intelligence report ng pulisya, mabilis na tumakas ang dalawa patungo sa isang hindi malamang lokasyon sa Visayas, habang baon sa utang sa mga malalaking sindikato ng sugal. Lutang, bagsak ang loob at walang-wala. Naharap si Ramon sa pinakamabigat na desisyon ng kanyang buhay. Pwede siyang mabuhay sa galit at ubusin ang kanyang natitirang lakas sa paghabol sa dalawang kriminal sa korte. O pwede niyang iligtas ang natitirang buhay ng kanyang mga anak. Nangako si Ramon Ilustre sa kanyang sarili. Hindi niya papayagang tuluyang maguguho ang kinabukasan ni na Gabriel at Maya. Haharapin niya ang dilim, kahit pa mag-isa. Bitbit ang dalawang maleta, ang natitirang konting barya sa bulsa, at ang dalawang anak na sira ang tiwala sa mundo. Lumipat si Ramon Ilustre sa Davao City sa Mindanao. Dito, sa isang lungsod na malayo sa alaala ng pagtataksil sa Cebu, nagdesisyon si Ramon na magsimula ng panibagong buhay. Nangutang si Ramon ng maliit na puhunan at nagtayo ng isang simpleng hardware at repair shop sa gilid ng lansangan. Araw-araw, mula madaling araw hanggang gabi, hawak ni Ramon ang martilyo at wrenches habang pinangangalagaan sina Gabriel at Maya sa loob ng maliit nilang kwarto sa likod ng shop. Sa Davao City rin nakatagpo ng liwanag ang pamilya Ilustre. Dito nila nakilala si Sofia Alcantara, 36 taong gulang. Si Sofia ay isang guro sa isang pampublikong paaralan sa Davao at isang solong ina na may sarili ring malalim na sugat sa puso. Nawalan siya ng kabiyak dahil sa isang tragic na aksidente sa kalsada ilang taon na ang nakaraan. Nang makilala ni Sofia Alcantara ang mag-aama, agad niyang nararamdaman ang sakit na pinagdadaanan ni na Gabriel at Maya. Bilang isang guro at ina, kusa siyang tumulong sa pagtuturo sa dalawang bata pagkatapos ng kanyang klase. Unti-unting naging katuwang ni Ramon Ilustre si Sofia sa buhay. Pinaramdam ni Sofia Alcantara kina Gabriel at Maya ang uri ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang mainit, tapat
at matatag na pagmamahal ng isang tunay na ina. Sa loob ng 3 taon ng sipag, tiyaga, at sa tulong ng pagmamahal ni Sofia, unti-unting lumaki ang negosyo ni Ramon. Muli niyang naisulat ang kanyang kapalaran mula sa abo ng pagtataksil patungo sa sukdulan ng tagumpay. Ngunit ang nakaraan ay parang isang multo na hindi madaling mamatay. Pagkalipas ng 3 taon ng tahimik at masayang buhay ni Ramon Ilustre sa Davao City, kasama si Sofia Alcantara at ang kanyang mga anak, biglang dumating ang isang hindi inaasahang balita mula sa Visayas. Isang liham at tawag mula sa isang social worker ang nakarating kay Ramon. Lumabas sa ulat na ang negosyanteng si Hector Laurel ay na-bankrupt matapos malulong sa mas malaking sindikato ng iligal na sugal at maipasa ang kanyang mga utang sa iba. Nang maubos ang pera, tuluyan ding inabandona at iniwan ni Hector si Elena Vistan. Si Elena Vistan ngayon ay baon sa milyon-milyong utang, walang tirahan at kasalukuyang nagkakasakit ng malubha sa isang pampublikong ospital sa Visayas. Wala ni isa sa kanyang mga dating kaibigan o kamag-anak ang gustong lumapit sa kanya dahil sa kanyang mga ginawang panloloko. Nang marinig ito ni Ramon, nagbalik ang lahat ng sakit. Ang amoy ng pintura sa Lucena, ang gabi ng pagtataksil sa Cebu, ang iyak ng kanyang mga anak habang gutom. Ano ang gagawin ng isang lalaking ginawan ng ganitong kabigat na krimen? Tutulungan ba niya ang taong sumira sa kanyang buhay? O hahayaan na lamang ba niya itong kainin ng sarili nitong karma? Pagkatapos ng mahabang pakikipag-usap kay Sofia Alcantara, nagpakita si Ramon Ilustre ng isang bagay na napakabihira sa mundo ng totoong krimen, ang tunay na lakas ng loob. Nagpadala si Ramon ng sapat na tulong pinansyal sa ospital para sa mga gamot at pangangalaga sa kalusugan ni Elena Vistan. Ayaw niyang mamatay ang ina ng kanyang mga anak nang walang lunas. Ngunit kasabay ng perang iyon ay isang formal at malamig na sulat mula kay Ramon. Malinaw niyang itinaguyod ang kanyang hangganan. Ang tulong na iyon ang huling bagay na matatanggap ni Elena. Ang kanyang puso, ang kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan ay ganap at magpakailanman nang nakalaan para kay Sofia Alcantara at sa bagong pamilyang kanilang binuo sa Davao. Mga kasama, sa pagtatapos ng kwentong ito ni Ramon Ilustre, Elena Vistan at Sofia Alcantara, nag-iiwan ito ng isang malalim at nakakapangilabot na aral tungkol sa kalikasan ng tao. Minsan, ang pinakamasahol na krimen ay hindi nag-iiwan ng bakas ng dugo sa sahig. Ang pinakamasahol na krimen ay ang traidor na halik ng isang taong nangakong mamahalin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit handa ka palang ipagbalik sa panandaliang ningning ng karangyaan at kasakiman. Nakakatakot isipin na ang taong katabi mo sa pagtulog gabi-gabi ay pwede palang maging dahilan ng iyong pagkawasak bukas. Si Elena Vistan ay naging biktima ng sarili niyang kasakiman at ng mga malalaling impluwensya tulad ni Hector Laurel, hanggang sa ang kanyang mga maling desisyon ang pumatay sa kanyang sariling pamilya. Ngunit, ipinapakita rin sa atin ang buhay ni Ramon Ilustre na kahit gaano kadilim ang gabi at kahit gaano kabigat ang krimeng ginawa laban sa iyo, may kapangyarihan ka pa rin piliin ng liwanag. Hindi pinalaki ni Ramon ang kanyang mga anak sa galit. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sakit bilang pundasyon para magtayo ng mas matibay na tahanan kasama si Sofia Alcantara. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging tumpak. Sa huli, ang bawat perang nanakaw, ang bawat pagtataksil na ginawa, at ang bawat luhang pumatak mula sa mga matang walang laban ay may katapat na kabayaran. Kayo, mga kasama, kung kayo ang nasa alagayan ni Ramon Ilustre, magagawa niyo rin bang magpadala ng tulong sa taong sumira sa inyong buhay? O hahayaan niyo na lamang ba itong harapin ang sarili nitong kadiliman? Iwanan ang inyong mga kasagutan sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon